Oh, we praise you, God, in this place. We welcome you in this place. Hallelujah. So have your way in this place. Oh, we praise you. We give you praise. Oh, be exalted. We welcome you in this place. Let your presence fill this place. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. I want you more than my comfort. I want you more than my needs. Holy Spirit, you are so precious to me. I want you more than success. I want you more than my dreams. Holy Spirit, you are so precious to me. You make a home here in my heart, here in my praises, as I lift you up. This is my home, here in your house, here in your presence, as I lift you up. Holy, holy, holy is the Lord. Be lifted up, be lifted up, exalted over all. Oh, Jesus, I want you, whatever it costs me. I want you, you're all that I see. Holy Spirit, you are so precious to me. Oh, have your way in this place. And I want you, whatever it costs me. I want you, you're all that I see. Holy Spirit, you are so precious to me. Oh, have your way. You make a home here in my heart, here in my praises, as I lift you up. This is my home here
We worship you, Lord. Oh, be lifted higher. We magnify you. We glorify you, Lord. You alone are worthy, Lord. And we give you our praise. We give you our worship, Lord. Be exalted. Be exalted. Be lifted high. Inhabits the praise of your people, Lord. We want your presence. We need your presence. Oh, clothe us with your glory, Lord. Clothe us in your presence, oh God. Let's have your way and take over. Take over, Lord Jesus. And have your way, Spirit of God. And be lifted high and magnified, oh Abba Father. You alone are worthy. You alone are worthy. You alone are worthy, Lord. We worship you. We lift you high. You alone are great. You alone are wonderful. You alone are amazing, God. You alone are lifted high. Hallelujah. We bring glory. We bring honor. We give you all our praises. You are precious, God. You are precious, God. And we worship you and honor you, Lord. Hallelujah. Great is our God, and greatly to be praised, as I will sing of your mercies forever, Lord. You alone are worthy. You alone are worthy, Lord. Oh, more of you, Lord. Just more of you, God. There's more of your Spirit, Lord. There's more of you. Yes, more of you, Lord. You are more than enough, God. You are an awesome, amazing, and wonderful God. And we worship you. And we give you our praise. We give you our worship. We give it all to you. Have it your way. Have it your way. Have it your way, Lord. Let's have it your way, Jesus. And have it your way, Spirit of God. More of you, Lord. More of you. More of you, Lord. It's more of you, God. God, you're precious, so precious to us. And we want more and more of you in our life. Malaya kang gumawa, kumilos sa amin. Punuan ng lahat ng kulang sa amin. At lumabas talaga, Panginoon, ang sa amin ang pagpapahalaga sa iyo. Pagpaparangal sa iyo. Maitanghal ka at maitaas sa amin palagi. Ikaw lang ang pupuno sa amin, walang iba. Hindi kung ano mga bagay sa mundong ito. Marahil naging panakipbutas ang lahat sa buhay na ito. Pero alam namin, walang ibang makakapuno, makakasatisfy sa aming mga buhay kundi ikaw lamang aming Diyos. Malaya ka po, Panginoon, na kumilos sa amin. Patuloy na baliin mo ang mga bagay na hindi sa iyo. Tanggalin. At ang manatili ay yung mga bagay lamang sa iyo. Yung mga umaagaw ng atensyon namin, social media, ang mga oras na inagugugol namin sa ibang mga bagay
mas importante sa iyo. Panginoon, turuan mo kami, tulungan mo kami. Aresto yung mga puso po namin para talagang masabi namin na ikaw ang pinakamahalaga sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng intentionality na piliin ka sa lahat ng mga bagay. Hindi lang sa mga panahong may gawain, kundi kahit wala kami sa lugar na ito, kahit kami nasa labas, kasama ang mga katrabaho, kaeskwela, mga kapitbahay, kahit ang mga pamilya po namin, ikaw ang prioridad namin. Ikaw ang sentro ng buhay na ito. Manguna ka, Panginoon. At tulungan mo kami magsuko ng lahat-lahat sa amin sa iyo. Dahil alam naman namin, Panginoon, ang buhay na ganap ay sa iyo lang matatagpuan. At ito po'y masusumpungan namin at mararanasan mula sa iyo lamang. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na pagharian talaga kami. At tunay na ang pagkakakumpisal namin na ikay Panginoon ay tunay na ikay maging Panginoon. At magkaroon kami ng kumpiyansa sa lahat ng mga bagay, alam namin ikaw ang tanging tagapagligtas namin. Ikaw ang magsasalba sa lahat ng aming hinaharap sa buhay na mahirap. At kahit alam pa man yan, Panginoon, alam namin, napaka-galante mo, masaganang biyaya ang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Kaya salamat po, Panginoon, patuloy na pukawin mo aming mga atensyon, na palagi kaming lumapit sa iyo, palagi kaming magbabad sa iyo, palagi kaming manatili sa iyo. Aming Diyos na banal, tulungan mo kami sa gabay at tulong din ng banal mong Espiritu na maging mas malalim sa iyo. Tulungan mo kami sa gabing ito, sa lahat po ng kapahayagan ng iyong mga salita, na hindi kami basta lang makikinig, kundi unawain sa puso at sa buhay ang mga bagay po na iyo pong pinapahayag sa amin. Salamat pa ng Espiritu sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. At Diyos Ama, aming Panginoong Hesus, tanggapin mo yung pagsamba po namin. Ang lahat ito'y maging mabangong samyo sa iyong harapan. Tanggapin mo, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Anumang karumihan ay linisin mo ng banal mong dugo. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami ng iyong presensya. Salamat, Panginoon, ang buhay ay mababago, ang buhay ay magiging ganap, ang buhay ay mananalong patuloy dahil nandiyan ka sa amin. Purihin ka sa gabing ito. Salamat sa gabay at pagpapala mo. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Gandang gabi po sa ating lahat. Okay, just go around and greet one another po. Thank you, Lord. Okay, good evening. Gandang gabi po. Tao po. Well, let's celebrate the goodness of the Lord dahil this will be the last Wednesday of the month of February. So, tapos na ang February. Hanggang bukas na lang ito dahil leap year.
Kaya sa Friday, March 1 na, no? Okay, so again, praise God for the month of February. Observation lang, pagdating ng February, parang yung revelations nangyari. The love of many, ay sa Matthew pala, 24. The love of many wax cold. Imbis na nagmahal ng mainit, nagmahal ng malamig. Sumasabay ba sa lamig ng panahon? Well, again, we are believing na in these times as a church, we just need to go deeper. Amen? Alam niyo po ba na kailangan lumalalim tayo? Hindi mababaw. Yung ginagawa nating devotion, meditation, is to make us all not just knowledgeable of what is happening in the Bible, but at the same time, changing from the inside out. So, if we'll just, we can have a lot of sharing about what we are encountering in the Word. Kasi sa men's fellowship, marami kami napagkwekwentuhan with regards to encounter dun sa mga devotions. But it is far more fulfilling kung ano po yung nare-reveal sa atin ay siyang nagiging totoo sa atin. Napakalawak ng kapahayagan, napakalalim, lumalalim siya. Pero hopefully, hindi lang yung pagkalalim sa kaalaman, kundi pagkalalim sa relasyon. Diba? We just don't want to receive a lot of learnings, but missing the changings. Tama ba? Kasi ito yung minsan hard truth about shiftings o yung tinatawag na paradigm shift. Because in the paradigm shift, many becomes a casualty. Pag may paradigm shift, ibig sabihin, there's a drastic change that is taking place. A lot of the believers will falter and fail. Kasi, first and foremost, we know hindi gusto ng demonyo ito. Yung ma-expose tayo sa word. Hanggat maaari nga, i-deprive tayo, di ba? Sa mga katotohanan. Pero habang natututunan po natin ang mga bagay mula sa Diyos, at habang nakukuha natin ano bang buhay ang dapat mayroon tayo, the more na sinusubok tayo ng Panginoon. Saan ba ito? Yung may passage sa Bible na the Lord sent the evil. Kanino ba ito account? Kailangan. Nasa ko na Yung account ito ni Saul ba to? Parang inallow ni God, He sent an evil spirit to torment. Hindi, yung kay Saul yun, account ni Saul. Account ni Saul na tinorment siya sa kanyang spirito. The Lord sent the evil. Ngayon, kung sa makitid ng pag-iisip ng mananampalataya, ang isipin ng mga mananampalataya, si God din pala ang author ng kasamaan 18. So yun, sa 1 Samuel 18, 10 to 11. So, pinadala ng Panginoon yung kasamaan para i-torment din yung tao. For what reason? Sa palagay nyo? For that person to really choose between the good and the evil. Kasi tayong lahat din ganyan In-expose tayo sa meditation.
Ngayon, may word na tayo. Ano ang pipiliin pa rin natin? Di ba? Yung good ba o yung still the evil? Maninimbang ka na. Meron na tayong somehow a crossroad na masasabi. Ibig sabihin, the point of decision. Kaya nga mainam na tayong lahat ay talagang somehow we just don't take everything so lightly. And we don't do things to please others. Okay, we don't do things to please others. You can be a compliant one. Pwede kang mag-comply na you are sending your devotion every day to your chat groups. But again, the life should be an evidence of the devotion that we are passing and sharing. Amen? Struggle po talaga. Again, ito po yan. Ayan. Ayan o. Sige nga, ipakita mo nga yan. 1 Samuel 18:10. Yan. And it happened on the next day that the distressing spirit from God came upon Saul, and he prophesied inside the house. So David played music with his hand as at the other times. But there was a spear in Saul's hand. Tapos pagdating sa 11, yun next. And Saul cast the spear, for he said, I will pin David to the wall. But David escaped his presence twice. So pag pinapadala ng demonyo din, ng Panginoon din ang demonyo para magkaroon ng leeway sa atin, it is to choose between what is good and what is evil. In this case, Saul did something and he chose to do evil. Diba? Ito biro mo, sibatin niya. Sibat ba yan? Sibatin niya si David. Ay buti na lang nakakawala si David. And David was just helping him to ease the distressful spirit in him. Nag-play siya ng harp, di ba? Just to relieve Saul from heaviness that he is feeling. Pero, ganun pa man, again, lahat po tayo tried, challenged. We are on the road to testings. Nandun tayo sa daan na kung saan may mga sinusubok sa atin. Kaya nga, ano yung sabi ni Job? May sinabi sa Job 23, basahin. Nag-explore lang tayo, saglit lang. Saglit lang po ito. Ano to? Patalastas. Job 23. Teka. Yan, verse 10, 23. Tingnan niyo po. Alam ng Diyos kung anong merong pinagdadaanan. But He knows the way that I take. When He has tested me, I shall come forth as gold. Consider the things that are going on right now are fire. Ang simbahan sa edad nating ito, we just need to go through the fire. Kasi as long as we stay together, I cannot guarantee you that you will stay with us. But those who will go through the fire will come forth as gold. Ibig sabihin, they are tested and tried, and they stayed. And they just become more steadier than ever. Kaya sabi ko, Panginoon, in the stage where we are right now, magpo 4 years na tayo. I think parallel sa mga batang mag-aapat ng taon, ang pag-i-impose ng discipline. Kailan mo pa didisiplinahin yan? Diba? At an early age. At 3 years, okay pa siya eh. You just play with. But when you're going to the fourth is a decisive turn sa childhood. It is where you are now bringing in some discipline that somehow will be
tawag dito, magiging ah, hindi niya makakalimutan, magiging tatak sa kanya habang siya'y lumalaki. When we are, if we are known, kung alaman po natin yung how we rear a child, yung sa parenting, meron yan na PFL. Diba? Kung ilang taon ang dapat ganito, ganyan, anong stage ang dapat ini-impose ang pagdidisiplina. Alam ko lahat po tayo sumablay dito, hindi naman lahat eh. Pero ngayon, binabalik tayo ng Panginoon for us to make it right na. And parallel to what is happening to us as a parent, dito sa 4-year-old na ministry, it's fitting na talagang mag-impose ka ng mga disciplines para yun po yung magiging matatawag nating i-embrace ng mga standards. Hindi standard ni pastor, hindi standard ng Panginoon. Amen? So, I believe, sabi ko, Panginoon, I know it's painful. Kasi sabi ng Hebrews, di ba? No chastening seems to be joyful, but painful. No? But afterwards, you will yield the fruits of righteousness. Kaya sabi ko gano'n, Panginoon, ang ititira mo talaga. Alam mo, may darating pa rin hindi matino, pero patitinuin ni Lord. No? Yun ang pinaka-crucial sa simbahan. Kaya tayo, nandoon tayo sa stage na gano'n eh. We just let God do His thing by the words that He is bringing to us. And it's on our part to flow with Him. If we cannot flow, then we are missing the best part in life. And we are missing the blessings that He has prepared beforehand para sa ministry ito. And I believe when that happens, when we are in this process right now, we will surely see progress. Ako, ganun ako. Sabi ko, Panginoon, alam ko, parang uneasy sa lahat. May mga nakikita ka flaws, may nakikita ka ganito, ganyan, ganyan. But again, it's all about the adjustments, about the discipline, about the things that you want to impose in the church for every one of us, for our good. Kaya nga, ito nga, ginagawa natin every Wednesday. We are talking about the kingdom of God's the principles of God's kingdom. Bakit? Kasi we don't want to miss what He has already prepared and what we need to have to be applied sa ating mga buhay. So, this is a wonderful message na binapadala ng Panginoon sa atin. Alam ko, not everybody is going and really staying in our midweek services. But, I believe someday, hindi matatapos ang series nito na wala sila dito. Because sabi nga nilang huli man at magaling, huli pa rin. Huli pa rin. Pero again, God saves the best for last. And I don't know when it will last. But God is saving the best. But right now, we are establishing a foundation para pagdating ng panahon, alam natin, kaya pala ginawa ito para sa atin. Maganda kayo nagsisimula. Maganda yung mga nauuna. Kasi sila yung mas lumalalim at mas nakakaunawa. Hindi sila madaling mabaliktad. Okay? So, mainam na ginagawa po natin ito. We are now, I think, hindi ko napalitan na naman yan. Pwede yung palitan yan. I think that lesson number 20 na tayo. Principle number 20. Kasi principle number 19 pa lang ang nandiyan sa aking slide. Okay, so itutuloy ko po yung series. Pwede mo palitan yan. Lagay mo lang number 20. Yan. Kasi nadodoble ang paningin ko kapag meron sa taas, meron sa baba. Okay, lesson, ayan, series number 20. Mamaya na tayo mag-announcement. No? Okay, so series number 20 is about the kingdom concept of the law still,
But we will focus more on the 7 principles of law. Yung 7 prinsipyo ng batas. Kasi may mga prinsipyo po bakit merong batas. Bakit kailangan meron tayong kinikilalang batas. Okay? Kasi kung hindi natin alam yung batas, come what may na lang tayo. Suntok sa buwan, wala tayong direksyon, anything goes, and we cannot identify what is wrong and what is right before our God. So, kingdom principles of law will help us determine where we stand and where we walk and where we live. Okay? So dito sa Hebrews chapter 6, verse 13 to 15 and verse 17, sabi nga nun, when God made this promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will bless you and give you many descendants. And so, after waiting patiently, Abraham received what was promised. So, dito makikita natin yung intention ng Diyos. Ibig sabihin, may sasabihin siya na alam niya wala siyang pangako ang iba kundi sarili niya. At yung pinangako niya, ginawa niya kay Abraham. At pagdating sa verse 17, because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised, He confirmed it with an oath. So ibig sabihin, meron siyang desire to bring change sa mankind, and He started it with Abraham, and He wants to establish it more, deeper, and more stronger. Ginawa niya ito, nag-confirm siya with an oath or a law. Gumawa siya ng batas, gumawa siya ng kasulatan, gumawa siya ng kasunduan para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, para hindi na mabago kung ano ang kanyang pinangako. Ibig sabihin, He is all tied up sa salita niya mismo. So He swore by Himself and He confirmed it with an oath. So tayong lahat, kung isipin natin, pag sinabi ng Diyos, ibig sabihin, hindi na mababali yan. Amen? Kung ano ang inilagay niya diyan, yun ang gusto niyang makapangyari sa ating lahat. Last Wednesday, we are told, sa next slide, law is produced. Law is produced to protect the Constitution and to secure the rights of the citizens to what the Constitution promises and guarantees them. Okay? Ang batas ay para mag-produce ng proteksyon para sa mga sinasabi niya na. Okay? Ibig sabihin, ang law ay para bigyang tibay kung ano yung nasa puso niya. And then, ma-secure tayong lahat, kumbaga, malagyan tayo ng hedge or wall para ito ang gusto ko sa inyo, ito ang karapatan ninyo na dapat mangyari sa inyo. So, yan yung ginawaan ng batas na hindi na mababago, pero pag nangyayari ito, mas kapakinabangan sa ating lahat. So the Bible, we know, is the law book of the kingdom of heaven. So there's no other book that was given to you and to me but only the Bible. We can have our daily bread. We can have other textbook, but there is only one book that is the law book of the kingdom of heaven, and that is our Bible. Hindi pwedeng iba-iba ang ating textbook. Kasi ngayon, pag nakakita ka sa maraming quotations ngayon, di ba? Ang daming quotations. Ibig sabihin, there's a widespread of revelation to every believer who sticks with the Lord. But those revelations must always proceed with the law of the Lord, the book of the law, which is the Bible. So hindi pwedeng, kumbaga, kung ano yung naibanggit nilang quotation ay labas sa kanilang nakuwang salita mula sa Panginoon. Okay? So, bibigyan natin pansin ngayon ang mga prinsipyo ng kautusan o ng batas ng Panginoon. These are the 7 principles of the law. Unang-una, number 1 is this:
all creation was designed to function by inherent principles. Lahat daw ng nilalang ay dinisenyo na gumawa o mamuhay sa mga prinsipyo na nailagay na. Or we can say, kung anuman ang binili nating computer, meron na po siyang apps doon. Alam niyo po ba, ang batas ay inherent principle na. Ibig sabihin, nandoon na. Okay, tingnan niyo po, ang inherent means built in. Every creation of the Lord, of our God, there is a built-in law that God has already downloaded. It is existent from the beginning. So ibig sabihin, it is now in the heart of those whom He created. In other words, the laws of the King of Heaven are built into the very structure of creation and determine precisely how all creation functions. So ibig sabihin, tayong lahat, meron na pong inilagay na natural na mga batas na nailagay na sa atin. Ibig sabihin, batas na sa atin yung pagkagising natin sa umaga ay didilat ang mga mata natin. Di ba? Batas yan. Hindi natin minsan na-appreciate, pero sa totoo lang, batas yan. Pag hindi ka dumilat, ibig sabihin, wala. Bulag ka or patay ka na. Okay? That is a natural law. So, built-in na po ito sa atin. So, hindi natin pwedeng hanapin pa ang mga batas kasi we can actually retrieve it in the inside of us through the Holy Spirit. Okay? Ibinigay na ito sa atin. So, all creation, kahit naman yung mga hindi mananampalataya, they know eh. Why is that? They're coming out still doing some principles of the Bible. Diba? Minsan nga, nagkakaroon tayo ng tawag dito, comparison. Bakit ang mga hindi mananampalataya mas mapagbigay pa kaysa sa mananampalataya? Di ba? Naintindihan niyo ba yung gano'n na? Bakit sila catch nila? Bakit ang mananampalataya, kung sino mananampalataya, kuripot naman. Pero you know that there is a built-in law that has already been in there since the beginning. It is existing, but it's not being unearthed because we are unwilling to unearth it or use it or show it or make it happen to our lives. So, dapat maintindihan natin that the creation was designed to function by inherent principles. Ang pangalawa, yan na, ang ibig sabihin, these principles that are inherent in us are called natural law. Okay, natural law. Ibig sabihin, we need not to write it already. It is already natural. So natural law has to do with laws concerning the nature of a thing. Ang example dito, yung birds. Birds do not have to be taught to fly. That ability is inherent in them as a natural law. Ang isda, hindi mo na sila tuturuang lumangoy. Lalangoy sila. Tama? So, ganun din tayo. We have natural law. Yung mga prinsipyo na binibigay ng Panginoon sa atin ay natural. Dapat hindi tayo lumabas dito. Hindi naman po mahirap. Sa next Wednesday, pag-usapan po natin yung kaibahan ng natural law sa spirit of law. Okay? Para maintindihan po natin. Natural law, so it is saying to us that we have the nature of a thing. We have that same nature of a thing. Ibig sabihin, meron na tayo nito. Hindi na natin kailangan turuan pa yung sarili natin. Kumbaga, that has become a natural thing to us. Pag nauuhaw tayo, iinom tayo. Pag nagugutom tayo, kakain tayo. That is natural. Okay? So walang ano dito, inherent na po ito, built-in na ito. Built-in ba yung araw-araw ka maligo? Na kapag nangangamoy ka na, maliligo ka. Bakit meron nakakataste, hindi nakaliligo? So, ibig sabihin,
ah, kung binabasa natin yung, kung nandun na tayo sa Book of Leviticus, di ba? Napakadaming batas. Napaka-specific. Pero kung iisipin po natin, those needs to be written for their own practice. These are all additional laws that God has made for the people with Moses. Ginawa ito ng Diyos, pinagawa ito ng Diyos kay Moses para somehow ma-determine talaga kung ano yung mali at tama. Tsaka yung ano yung mga practices para maayos yung hindi maayos. Okay, so these principles are called natural law. Number 3, natural law is the standard for effective function of everything that God has created. Ang natural law ay standard po yan for effective function. Okay? It is the standard for determining effective function, and violation of natural law, on the other hand, leads to dysfunction. Kapag hindi po natin ginagawa yung natural law, we become dysfunctional. So we cannot, dapat determine natin ano ba yung mga natural law sa atin. Siguro sa panahon na yun, bakit? Ang fasting is not a law, di ba? Is it a law? Or is it command din ni Lord yun eh? This is a practice of Jesus that He wants us also to practice. So, pag bina-violate natin yung law, that is not the natural, di ba? It is what we call the supernatural law. Because we cannot do it on our own. We need a special anointing to perform it. But, again, if there's a law and we don't do it, we don't function in it, then we become dysfunctional. Kaya nga, ngayon, parang natural law na rin yung pagtututbrush, ano? Kasi kung hindi ka magtututbrush, masisira ipin mo, kain ka ng kain ng matamis, candy. Kaya meron akong bata dati na na naloloko ko siya. Sabi ko, bakit ganyan ang ipin mo, sunog? Sabi ko, di ba dapat bata puti ang ipin? Bakit ikaw sunog? Kasi nga, yung natural law, binayolate niya. Hindi nagtututbrush. Tapos, tawag dito, malakas kumain ng candy. So, ang resulta, naging dysfunctional. And praise God kasi ngayon naman, nakita ko naman buo na lahat eh. Sabi ko, buti na lang. Ano tawag doon? Baby teeth pa yun lumabas. So, yung permanent, nung lumabas na, maganda naman siya. Pero that time, siyempre, wala na siyang balak na i-violate yung natural law. Na dahil pag violate mo talagang dysfunctional. Okay, number 4, pang-apat. Laws are the key to successful existence and a guarantee of fulfillment of purpose. Pag meron tayong mga batas, ito'y susi para magtagumpay tayo bilang tao. At ito'y garantiya para matupad natin yung ating layunin. Kasi the more that we are obedient to the law of God, then we know it just brings us to a life of success. Joshua 1:8, kung iisipin natin, yun lang eh. This book of the law shall not depart from your mouth. And you and we shall meditate in it day and night. And are careful enough to do what is written in it. What is written in it. And then,
we will make our way prosperous and we will have good success. So sabi nga, as long as we acknowledge the laws of God and submit ourselves willingly to living by and obeying them, we too will succeed and fulfill our purpose in God's design. We will realize our full potential. The more we are keen on obeying the law, the more it brings us to the fullness of our potentials. Kasi pag pinipigilan natin na gumagawa tayo ng sarili nating batas, labas sa batas ng Diyos, doon po nangyayari yung napupurnada yung gusto ng Diyos para sa atin. Alam naman natin lahat tayo gusto ng Diyos na managumpay tayo. Ayon ng Panginoon na kumbaga talunan tayo, palaging maraming tayong regrets, maraming tayong disappointments, maraming tayong discouragement. Gusto niya we are always rejoicing, we are always fulfilled, we are always victorious, we are always having the joy of the Lord and having the peace of our God. So kung hindi tayo nasunod sa mga batas niya, then we will not be guaranteed of a successful existence. Puro heartaches, puro pains. And God doesn't want us to stay in that scenario in our life. Pains, meron tayong pagdadaanan, but we can manage pain. Tama? We can now manage to be free from discouragements or regrets. Kasi di ba, tayo, sanay na tayo nadidinig, nasa huli ang pagsisisi. Kung gumawa tayo ng una, hindi na tayo nagsisi sa huli. Di ba, prevention is better than cure. Hindi mo pwedeng sabihin na, ginawa ko naman dati, ngayon hindi na. Yung consistency. Yun lang siguro sa atin, kapag nag-stick tayo dun sa law, we know, garantiya, yung talagang masusunod natin yung layunin natin sa buhay. Number 5, laws protect purpose. Kung ano yung layunin natin, napoproteksyonan ng batas. Sabihin natin, masarap palang nasa ilalim ng batas, lalo na't batas ng Diyos. Dahil alam natin na yung layunin natin hindi na nawiwindang, hindi na sasayang. So, when we talk about obeying God's laws in order to live and prosper, it's not suggesting that we can earn right standing with God by doing good works or by strictly observing some code of rules or statutes. So dito, if we wanted to live and prosper, hindi po yan, kumbaga hindi nagsasuggest ang law na mag-earn tayo ng right standing with God. It's all about we need to really strictly obey. Hindi lang para i-place yung sarili natin, i-place natin palagi ang Diyos. Diba? Ang sabi ng Colossians 3:23, we are not men pleasers, but we are all God pleasers. We do it heartily as to the Lord and not unto men. Palaging ganon. So, pagdating sa next slide, sabi ganon, by obeying God's laws, it means living in willing submission to Him as King and Lord and honoring His word as the unchanging standard of reference for our lives. Obeying God's laws. It means living in willing submission. How far are we willing to submit to Him? Kasi di ba minsan nga, katulad na nasabi natin nung nakarang Miyerkules, na minsan ang tingin natin ay ang mga batas ay strict, very strict, na para bang sinusuppress yung kaligayahan natin. Wherein if we are just obedient to the law, to the laws of God lalo na, then we can be more happier, we can be more joyous, we can be more fulfilled in life. We can be really saying na I'm fulfilling my purpose on earth. I'm not wasting my life. I'm not full of regrets. I'm just full of gratefulness. God, salamat in-expose mo ko dito
At tinulungan mo rin ako makalakad dito sa mga batas mo. Dahil kung hindi ko magagawa ito, alam kong wala akong protection sa iyo. Hindi mangyayari ang gusto mo, tapos makikita ko chaos ang buhay ko. Ibig sabihin, napaka-open ako sa mga gawa ng masama na mangyayari sa buhay ko. Kasi alam naman natin, sabi di ba, you neither give place to the devil. Because when the law, naging loose tayo sa law, the enemy will strike immediately. Yung mga literal na binabanggit ng mga mangangaral, sinasabi na, ang demonyo nagdo-double time, ikaw kaya? Seryoso siyang sirain ka, ikaw kaya? Seryoso ka ba magpakasira? Di ba? Kaya yung batas, kung niyayakap natin at hinalagay natin sa tamang ating mga sarili, nilugar natin yon at sinusundan natin yung gusto ng Panginoon, we know it protects us. It protects us and even preserves us. So walang matatalo sa buhay na ito kung ang batas ng Panginoon ay talagang nangyayari sa buhay natin. It is inherent. So dapat hindi natin nahayaan na kung ano yung, kaya nga di ba pag medyo umiidad ka na, sabi niya pag may umiidad, pag medyo umiidad ka na, ang mga dahilanan, pagdadahilan ay sasabihin, huwag mo na intindihan yan kasi stressful yan. Dapat free sa stress ka na. Di ba? Bakit tayo na-stress? Kasi nga, we are too much concerned of what is not ours. And we are trying to put it in us. The law itself that we need to follow, na-forget natin kasi we have been misled or na-focus, na-fix natin yung ating mga attention doon sa ibang mga bagay. Pero doon sa bagay ng Diyos, nawala tayo. Yung batas mismo ng Diyos para sa atin, para makapagpatuloy tayo ng matiwasay at maayos, hindi natin na pagpagpatuloy kasi nga, iba nabaling eh. Ayun yung tawag na nabaling ka eh. Nabaling tayo. So, mainam po na balikan natin. Ano ba? Okay naman pabalik-balik eh. Pero wag naman sanang parang snakes and ladders lang. Nasa 99 ka na, mali ang roll mo ng dice. Tapos, imbis na nasa 100 ka na, umabot ka lang sa 99. Yung 99, go back to the start. Di ba? Di ba may ganun sa snakes and ladders? So, ganun talagang demonyo eh. Gusto niya, babalik ka palagi sa simula eh. Isipin niyo bakit may larong ganun. Di ba pagpapakita ng ang demonyo ganun talaga? Bakit snake? Ang ladder is for us to go up. Ang snake is for us to go down. Revelation yun ha. Okay, maglalaro ng snakes and ladders. But it is still connected na mag-isip tayo. I-consider natin, bakit ko nilalaro ito? There's something that is, a message that is telling me. The snake always wants me to go down. But the ladder always wants me to go up. There's an effort. Pero ang snake talagang, it will just bring you all the way down. So, mainam na maintindihan natin sa buhay na ito, seryoso ang Diyos na iangat tayo ng iangat. Pero yung nga, sabi nga nila, one miss you die. Kaya nga, si Haring David, talagang grabe yung panalangin niya na sa Psalms 139 na, search me, O God. Know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there is any wicked way in me. And then lead me in the way everlasting. Na talagang, Lord, can you just expose me if I am not living by your law? Kaya subukan mo, Panginoon, baka mamaya ginagawa ko ay hindi na para sa iyo lahat eh. Mamaya ginagawa ko na lang to dahil ginagawa ko na lang ito. So, we know that when we are dead serious with the laws of God,
it brings so much protection to us. It brings us up and up. It might not be so fast, but sabi nga na, slowly but surely. Hindi naman kailangan sobrang bilis eh. Di ba? Alala ko yan, sabi nga nun, merong isang mananampalataya, lahat sinubukan, lahat ng ministry, lalaki, lahat sinubukan. Ladies lang hindi kasi lalaki siya eh. Pero in the end, wala na siya sa Lord. Ibig sabihin, He wants to go up and up and up, but it's the up, yung pag-up niya ay siya lang, effort niya. Kahapon, somebody's messaging me. Sabi niya, Pastor, paano bang maging pastor? Ano ba ang requirement para maging pastor? Paano mo malalamang tinawag kang maging pastor? Sabi ko sa akin, hindi ko naman talaga alam eh. Pero yung mga circumstances, it is just leading me to Him. It is just leading me to go deeper with Him and understand my purpose of what I am doing in that present time. And then the next day comes, what will be next? Sabi ko, yung journey to be a pastor is not that so clear at first. Because you just need to step, not backwards, but always forward. Ibig sabihin, ang hirap niyan, lahat i-expose ka sa lahat ng mga bagay, from the infant to the oldest, i-expose ka. Ano ba yan? Yung magkaiba ng homogeneous, tama ba yan? I-expose ka sa life ng man, sa life ng woman, sa life ng kids, teenagers, young adults, even the older ones. So, i-expose ka sa lahat. Now, how will you embrace those things? And it will take you a long, long years to be where you are supposed to be. There's no one who becomes a pastor instantly. It is just when you are so keen on the law of the Lord at dinadala ka niya palagi doon sa mga pamamaraan niya at ini-insist ni Lord, etong gagawin mo. Yun, maalalaman mo. Tinatawag ka niya na gawin mo yun, tapos tulungan mo yung iba na makagawa din ng ginagawa mo. Sabi ko, hindi ganon. Ako, bata pa akong pastor. Sabi ko, ganon yung iba. Seasoned veterans na. Iba, hindi na nga pastor tawag, bishop na. Meron pa nga apostol na. Sabi ko, it's not the title eh. It's all about what you are doing for the Lord. If God has told you to lead somebody, even though ilan lang yan, then lead. Because everybody can be a pastor in their own. Kumbaga, in their own community. Kasi pastor is not just in a setup na katulad nito na you have a certain congregation. No. Ang pastoring is not just your congregation. Pastoring is all about how you manage and really lead other people. Even though there are goats and sheep, but again, how you lead them. How you convert the goats into sheep. And how you let the sheep stay as a sheep, not as a goat. Yun yung mga sabi kong ganun, the law, when you do it, it protects you. It brings something na lampas sa'yo.
lampas sa'yo na alam mong nandun ka sa pangangalaga ng Diyos. Aalala niyo yung Sunday message? Pangungubli. Na alam natin na kapag nandoon ka sa ilalim ng pamamaraan niya, safe ka. Kahit na anong mangyari, kahit na ang daming gustong pumatay sa iyo, si David nga kanina, di ba, sinibat. Tapos hindi pa yon, marami pa siyang pagbabantang natanggap. Pero pag binasa niyo yung Psalms, Book of Psalms, I love your law. Kumbaga, kung gaano siya ka-addict talaga sa mga pamamaraan ng Diyos, di ba? I love your precepts. I love your statutes, your judgments. I love it, Lord. Talagang hindi niya lang in-express, talagang piniga niya ang sarili niya para mangyari ang gusto ng Panginoon sa kanya. So, modern day, ang kaharian ng Panginoon, binabalik tayo sa ganong puso na mahalin mo rin ang mga pamamaraan ko at siguradong safe na safe ka dyan. Number 6. Okay, number 6, the purpose for law is to protect the constitutional covenant. Okay, there is a constitutional covenant. Ibig sabihin, there are promises that God has uttered for us to take and to, ma-enjoy natin, may sakatuparan sa atin. So ang batas ay para ma-preserve yung constitutional covenant. Kasi yung constitutional covenant, ito po yung binigkas mismo ng Diyos ng mga pangako niya na kapag may nangyari, may ginawa ka para sa Kanya, ito yung matatanggap mo. Ito yung reward mo, ito yung award mo. So laws exist to make sure that the provisions of the constitution are carried out consistently, equitably, and without prejudice for all citizens. Pantay ito, patas ito. Ibig sabihin, kapag sa katuparan mo ang kalooban ng Panginoon, layunin mo, yung layunin ng batas para sa iyo, then the covenant, the constitutional covenant will just take effect. Mangyayari at mangyayari. So mainam po na, kumbaga, alam natin yung layunin din ng batas para sa atin. Para bigyang diin yung mga pinangako ng Panginoon. Dahil habang tayo tumutupad sa mga kautusan niya, meron tayong matatanggap na gantimpala. And number 7 is this. Laws are the conditions of covenant. Ito yung mga kondisyones noong pinangako o na mapagkakasunduan. So, they are the terms under which, if followed, the covenant will operate. Di ba? Matthew 6:33 lang, sabi nga nun, but, may but yun seek first the kingdom of God and His righteousness. Pag sinunod natin ang pagsaliksik una sa Kanya at ang Kanyang mga katwiran, then all these things will be added. So wala siyang wala siyang inisip na, okay, pag may 1, 2, 3 ako, gawin mo to. Pero siya, hindi, ito lang gawin mo. Alam kong hindi simple ito, komplikado ito para sa iyo, pero nandito ako para tumulong sa iyo. May sakatuparan mo ito. Basta willing ka lang gumawa at sumunod. Ginawa mo, sinaliksik mo ko, at talagang ang buhay mo ay para sa katuwiran, then and then, okay, this covenant will now operate unto you. And all these things shall be added unto you. Virtually, everything we buy these days comes with a covenant of laws and conditions called a warranty. So, ngayon, pag bumili tayo ng mga gamit, meron diyang terms of agreement, di ba? Parang lahat na lang ng bibili natin may terms of agreement. Maliban na lang sa ayaw magparesibo. Pero lahat ng bibili natin may terms of agreement.
merong covenant of laws and conditions. Ang tawag dyan ay warranty. So pag sinabing warranty, ibig sabihin, it guarantees when you are observing to use it rightly, then it will serve you very well. But if you disregard the conditions and the law of using it, then you are on the losing end. Okay? Ano yung susunod dyan? Next slide. As long as we serve the conditions of the covenant, all the blessings and benefits of the covenant are operative in our lives. If we violate the covenant, the blessings clause shuts down pag binayolate natin, and the consequences clause kicks in. Pag hindi natin sinunod kung ano ang dapat na gamit ng isang gamit in the natural, then we know the consequences will kick in. Tapos yung blessing clause nawawala. Hindi mo magamit eh. Para bang, ano ba yun, yung appliance na bumili ka, ang binili mo ay 110, sinaksak mo sa 220. Ano mangyayari? Sasabog siya, di ba? Kasi hindi niya kaya yung capacity ng 220 dahil 110 lang yung ginamit, binili mong appliance. So, ganun din dito. Tayo, kung nasa tamang kagamitan tayo or paggamit ng buhay na ito, makikinabang tayo. Pero kapag sumasablay tayo, alam nyo, ewan ko sa inyo kung nakakapansin tayo na ngayon ang bilis ng balik. Ibig sabihin, justice is quick to be served. Napapansin ko yan, sabi ko gano'n, pag may ginagawa kang mali, lalo na't ikaw ay hard-nosed na nananampalataya ka pero wala kang, kumbaga, humilis ka lang ng konti. Somehow, meron ka kagad na, hindi naman palo, or reminded ka kaya, meron kang tinatawag na, may tawag doon eh. Yung kukuhanin niya yung pansin mo. You will be caught, yung attention mo kukuhanin niya. Kunwari, nagmamaneho ka. Maraming beses na ito, di ba? Maamin naman ako sa inyo na inaantok ako minsan sa pagmamaneho. May mga pagkakataong pag sobrang antok na ako. Nakapag-pray naman ako, kaso yung katawan ko, plastado na. Kahit na nanalangin ka, sabi nga nun, dapat kung ano yung pinanalangin mo, sinabi mo, di ba, nagdi-declare tayo, Lord, dadalin mo ako ng mapayapa, maayos, safe sa bahay. Pero dahil pumapasok sa katawan mo yung bigat, yung pressure ng ginawa mo sa buong araw, so somehow, may ginagawang pamamaraan si Lord. No, one time, yung si Salena sa Presiños, kasama ko yata si Kat nun eh, na sinundo ko siya dahil dinudugo siya nun eh. Magpasundo ka na, di ba? Dahil pagod na ako, tapos hapon pa yon, sabi ko, Kat, samahan mo nga ako kasi antukin ako. Sigurado yan. Kasi ang init pa ng araw, magmamaneho ka. So somehow araw, lamig, ganun, sa mata. Parang dinadry yung mata mo at gusto mong ipikit. Diyan na ako sa papasok na ng nasa SLEX, papasok na ako ng Festi. Yung Alabang Philinvest pala, Alabang Philinvest. Ay, ala na talaga. Nasa SLEX pa lang ako gumaganon na ako. Sabi ko, nararamdaman ko na gumaganon yung sasakyan. Delikado ka ako. Pero nanalangin ako, Panginoon, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako na makarating kila Salen na gising na gising. Hindi ganito, sobrang bigat na ng nararamdaman ko. Alam yung ginawa ng Panginoon? Si Lord din naman ang gumawa ng paraan eh. Kat, nasa nga si Kat. Kat, ano yung humampas sa sasakyan natin? Na doon tayo punta na Alabang. Paliko na kami doon sa, yung
para about hindi o papunta ng Philippines. Alam mo bang may isang malaking ibon na humampas sa salamin ng sasakyan. Bang! Di nawala yung antok ko, nakita ko yung ibon, kikisay-kisay doon sa gilid. Kasi humampas eh. Dito mismo sa gilid ko, salamin ko. Sabi ko talaga naman ang Panginoon, ayaw niya talagang masiraan yung pagmamaneho. From that day, or from that time, nawala talaga yung antok ko. Hanggang sa, ang naisip ko yung nagkikisay na ibon. Habang nagmamaneho, kawawa naman yung ibon, humampas to sa... Hindi ko alam kung anong ibon yun eh. Basta siguro, pinadala nga ni Lord yun para humampas doon sa salamin ng sasakyan. And then, tinanggal ang antok at makarating na maayos sa kanila at makasundo siya. At makabalik din na maayos kahit mabigat ng katawan. Ibig sabihin, kapag hindi ka nagva-violate, and there is a tendency for you to violate, the Lord will still kick in. Huwag papasok pa rin siya. Yung blessing. In consequences, pwede ka na masira, pero dahil you have that intention to still bless the Lord in your life and still do His will upon your life, then God will remind. God will remind. Ganun si Lord eh. Ewan ko ba, kung meron tayong ganun dito, yung conviction ang tinatawag doon. Conviction yung pagpukaw ng ating mga pansin. So the law is giving the covenant, kumbaga, yun yung pinakatibay niya kapag nagawa natin yung law, yung covenant niya nagmamanifest. Yung promises niya. So, tingnan natin yung mga talata rito. I want us to, this is a simple law from the Lord. Deuteronomy 6:5. Sabi nga nun, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Okay? It's clear na ang gusto ng Panginoon, itong batas ko, mahalin mo ako ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong kalakasan mo. So, batas yan. Tapos, sa Leviticus 19:18, sabi nga nun, you shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. So, dito sa pangalawang talata, pinapaalala sa atin, mahalin mo naman yung kapwa mo. Katulad ng sarili mo dahil akong Panginoon mo. Okay? Tapos pagdating sa next slide, sabing ganon, meron pa ba yan? Romans 10:13. Ito'y, tingnan nyo di ba si Jesus sinabi, I have abolished the law. But here, since we are, the law is inherent principle, we are supposed to understand this is the inherent principle that He has put in our systems. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Now, the Lord wants us to learn to love. The law is fulfilled by loving God, loving our neighbor. So, pag dito, umiinog, hindi, kaya dalawa na lang commandment niya, di ba? Love the Lord your God with all your heart and love your neighbor as you love yourself. Bakit dinalawa niya lang? Kasi this is now the thing that will, dito na umiinog yung ating batas. Ito na ang batas ng kaharian ng Panginoon. Ang pagmamahal. Kasi kung wala tayong pagmamahal, ang mga bagay na meron dapat sa mundo na na-enjoy natin, hindi natin na-enjoy. Na-deprive pa tayo. Hindi natin nasa-serve yung purpose natin because we don't learn to love. Because love is the fulfillment of the law. And if everyone has that kind of a love that comes from God,
It's not the love that we have, it's the love that comes from God that is flowing freely in our lives. Then we can say the law is fulfilled in us. So marami tayong dapat matutunan patungkol sa mga batas. Pero ang pagmamahal kasi ang pinaka-sentro ng lahat. Yung kanta na, ano ba yung kanta ma? Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo ng isang dakilang pangako. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Well, church, this is the principle of the law. We have an inherent principle in us. The law is protecting us. The law gives the conditions of the covenant. And if we can learn to love, we fulfill the law. Ikaw at ako dapat maging responsable. Pero siyempre, uunahin mo mahalin ang Panginoon. Siya muna, tapos yung iba. I believe kung meron tayong ganito sa ating mga buhay, hindi magiging komplikado. Kasi minsan iniisip natin, parang hirap na mga batas ni Lord, no? Pag binasa mo yung Leviticus, sabihin mo, kung di mo mahal ang Panginoon, ibabiolate mo lahat yun. Biro mo, pag nagkasala ka, kukuha kang 2 ibon. Yung isang ibon, papatay mo sa lunod. Yung isa, pakakawalan mo. Tapos kung ano-anong mga dapat mong ihain, mga offerings, no? May mga sin offering, feast offering, diba? Kung ano-anong mga offering yun. Pero those are the laws that God has required sa mga tao noon. Pero ngayon, Jesus alone. And the love that He has given us must be the one that takes over us. Kaya hindi matatapos ang buwan na ito na hindi love pa rin ang pag-uusapan natin. Love is the fulfillment of the law. Amen? Na nakukuha po kaya? Hallelujah. Well, paalala lang po no, na Saturday ba tuloy kayo sa women's? Sa ladies? So, paki-flash nga yung mga announcements. Ayan. Sa Monday, start po ng prayer and fasting natin. Hindi tayo pwede talaga doon sa fasting. Prayer and fasting, March 4 to 6, gabi, alas 7, 2 araw online, pangatlong gabi, pangatlong araw dito. Tapos, March 9 and 23, yung mga youth. Yung 23, alam ko, pati ang young adults ay magkasama. Sila ay mag-join fellowship sa ibang lugar, mataas na lugar. Tapos, ang Kingdom Builders ay sa 16. So, siyempre, imbitado po kayo, kayong mga may negosyo, kahit wala kayong negosyo, empleyado, pwede kayong maging kabahagi sa Builders, Kingdom Builders. At ang men's fellowship ay sa Atrenta. Tapos, we are now accepting registration for our Summer Saya, which will be done June 15 and 16. And nasabi ko na nabanggit yung estimated na per head ay 2.5. Tama ba? 2.5. Kasi doon na tayo matutulog, doon din yung kain natin. Kung magdadala na lang kayo siguro snacks, pwede naman. Pero we have the place will be ours if we can fill it up to 100 packs or more. So food will be part nung ating fee, Summer Saya fee. Tapos doon na rin tayo magsa-service in the morning. So Saturday, Sunday po yun. So Sunday,
So yung June 16, kaya nga baka may pumunta dito, tapos sarado. Sabihin, wala na palang simbahan na LPBC. Hindi po, nag-iba lang kami ng lugar. Okay. So pinapaalala natin ngayon, baka makaligtaan. Yung masisipag magsimba. Nagsimba ng June 16, wala pa. Okay? Yan ang problema. June 16, umaten. Oh, sabi niya, ba't alam ko nandito pa ang LPBC, bakit wala na dito? Well, yan na lang natin yun. Paalala lang, matagal pa naman, Marso. Pero again, siyempre in-encourage natin ang bawat isa makapag-ipon. Paunti-unti. Itong buwan na ito, baka 1,000 ka, okay na yun. Pagdating ng Abril, 1,000 ulit. O di Mayo, 500 na lang, no? Tapos isipin mo na lang, yung susunod na medyo matagal-tagal pa naman, 15 pa naman yun, ng makakapag-ipon pa ng pang snacks, no? Tapos pwede ka pang, pagkatapos ng service doon, magkakain tayo ng tanghalian, then we can be free to go where we wanted to go. Pwede kang magliliw, pwede kang, mga ganda puntahan doon. Kalawan, may mga malalapit doon. O kaya mag-Victoria kayo, mamili kayo ng itlog alat. Ang daming mapupuntahan doon. Tao doon, pag maghalo-halo kay Aling Talengs. Pagsanhan, Kabinti. Ay, Kabinti ba yan? So, yun. Yung mga options after, we can be free doing that after. But again, we wanted to have a quality time with one another on our summer saya. So, ngayon pa lang, encourage natin sarili natin mag-ipon na. Okay, mag-ipon-ipon na para hindi po mabigat sa panahong yun. Ha? Pwede na maghulog. Actually, iba, parang nakompleto na yung isang angkan, no? Sa kakahulog. Sobra pa nga, may ma-sponsoran pa. Pero parang meron na sobra eh. Okay? So, yung iba naman, meron din isa na sobra na rin, kung siya lang. Parang nakapaghulog na ng 4,000 eh. So, yun lang, yung mga ganun ba, simple lang, pero paunti-unti, hindi ka nabibigatan. Okay? So, yun po, take note of our calendars and we strongly encourage everyone to be a part of every fellowship. It's not just for the pastor to have an activity para po sa mga sa simbahan. Kundi activity mo para mapatataging bawat isa. Hindi lang yung para maging boring tayo. Yung para nabobore ka, kailangan mag-fellowship ka, hindi. We make it a point that every fellowship that we do will always bring something in us and will help us improve. Okay, tayo po tayong lahat. And let us honor the Lord, our tithes and our offerings. Thank you, Lord. Hallelujah. Well, I encourage you to have a heart of understanding always. And a heart of, always hungry and thirsty. Kasi hindi lahat ng panahon ganun ang pakiramdam natin. Minsan, umay tayo, di ba? Ang bilis natin maumay eh. Lalo na sa mga spiritual na bagay. Bilis makaumay. Obvious yan eh. Obvious na obvious yung mga nauumay sa simbahan. Kaya minsan, mas malakas pa yung mga nag-o-online eh. Okay sana yung mga nag-o-online kung wala naman talagang option na makapunta rito. Pero again, as much as we wanted everybody to be somehow involved physically. Because
social media slows down the pace of every believer. Nakaasa na lang sa social media. Oo, malaki ang coverage ng social media. But, ikaw kaya, personally, nako-cover ka kaya. Di ba? Wala tayong against sa social media. It is a medium, it is a channel, an instrument for people to be reached. But it has become a strong option to face gatherings, then malaking problema po talaga sa mga mananampalataya yan. And the day will come, pag dumating ang Panginoon, di naman po online darating si Lord. Tama ba? Hindi naman darating si Lord online Hindi niya man i-announce yan. Okay, on this day, mark your calendar, I will be returning to you. No. He will come as a thief in the night, and those who are ready and prepared will be together with Him. And I hope all of us will be found by Him. Ano ba tawag doon? We are watching and praying. And we are not sleeping. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa lahat ng mga bagay na ini-impart mo sa amin. Mga katotohanan ng iyong salita about the law, about your words, about your covenant, about your heart, and the constitution that was been made for us to benefit in you. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa na maging mindful to do what is pleasing and honoring your holy name. And we are here not to please men always. We are here to please you and bring a smile to your face. God, make us to be more humble and more willing and more obedient. Anuman yung inilatag mong mga pamamaraan na gusto mong lakaran po namin, siya pong mangyari at talagang may sakatuparan. Tulungan mo po kami dahil alam naman namin, hindi mo naman kami iniwan ng mga ulila. We are not orphans. We have the Holy Spirit who will be with us, who will go with us, who will empower us and strengthen us and make us wise. Kaya nga, tulungan mo kami palagi, Panginoon, na fully depend on the Holy Spirit in fulfilling your law. And with that, fulfilling, if we have done your will upon our life, we know we are not undelusing and your promise will be made manifest. Yung pangako mo, talagang mararanasan po namin. Tulungan mo kami bawat araw. Hindi lang po ang araw na ito na pinapaunaw mo sa amin ang mga prinsipyo ng iyong kaharian. Gusto mo, Panginoon, na talagang mamuhay kami bilang isang tunay na mamamayan ng iyong kaharian. Na ipinapakita kung sino ka. Pinapadama kung sino ka. At talagang nararanasan namin kung sino ka. Panginoon, nais mo na talagang ang langit ay talagang nandito rin sa lupa. At danas na danas po ng iyong mga anak na hindi po kumakalimot sa iyo, kundi talagang nananahan at buong pusong committed sa iyo. Lord, entrust ko po sa iyo ang simbahang ito. A Life and Peace Believers Community. We don't exist to please men. We exist to please you, our God. And we are here to make you known and to make your will be done in us. We will not make any exemption, but make us more dead serious in walking the path that you want us to walk in. And that we are not forgetful of the things that you have already have put in our system, because your law is already inherent in us. So God, the strong works of your Spirit be upon each and every one of us. I pray
the deep conviction of your Holy Spirit will take us to always walk in the path that you want us to walk in, to live the life that glorifies your holy name. Tulungan mo kami, Panginoon, and we know we will surely see supernatural things that is coming and manifesting and happening in our lives and through our lives. Tulungan mo po, Panginoon, simbahang ito, magliwanag ka ang iyong kaluwalhatian sa aming lahat. At ang patutuo namin, Panginoon, buhay ka. Nagagawa po namin ang kalooban mo dahil ang biyaya mo'y masagana. Salamat, Panginoon, ang mga araw na susunod ay mas lalong dalalim, mas lalong titibay, at mas lalong malalakaran namin ang iyong mga gusto sa amin. Dahil, Panginoon, nandiyan ka para muling magpaalala araw-araw sa amin. Ang imbitasyon mo, hindi namin tinatanggihan, kundi palagi lang kaming nagpaparaya sa iyo, Lord, nagpapasakop sa iyo. When you said, come, we will come. And if you say, we stay, we will stay. And if you want us to do something, we will do it for your glory and for your honor. Thank you, God, for this church. We know we will be a strong church. Every individual from the youngest to the oldest, none of us will turn our back on you. We will love you deeper. We will commit ourselves unto you. We will not forget you. We'll just wanting to honor you and always glorify you, God. Salamat po, ang mga buhay po namin ay tunay na maging patotoo sa maraming nakakakita sa amin. But we are not here to please them. We are here to always please you. Thank you so much. I declare the blessings of our God and the anointing to be strong in the lives of every one of us here. Mag-grow kami continuously. We will increase. We will have more and more and more of you in our lives. And in this church, you are lifted high, magnified, and glorified. Thank you so much for more of wonderful things from me, God. We love you, we bless you. You will keep us all safe. Make us a blessing. And make our life be a blessing to you, God. We bless you once more and glorify your name. These things we ask and pray, and we know there are a lot of things to enjoy from you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Well, you are the blessed of the Lord. You are a great blessing. And your life will be a blessing to many lives in Jesus' name. Amen and amen. Thank you so much for joining us. And we'll see you Sunday para sa ating Sunday celebration. We love you, church. Ingat-ingat. Magpagaling kapag umuubo, kumain ng marami. Pero hindi sobra. Thank you so much. God bless everyone.